Hello po and welcome sa ating tutorial kung paano po gumawa ng plano using AutoCAD. Okay, so napakarami pong nagre-request nito sa akin na gawan daw po ng tutorial kung paano po gumawa ng plano using AutoCAD. So ito na po, gagawa na natin ng tutorial. Okay, so but before we do that, previously po ang ginawa natin is nagturo tayo kung paano po mag-estimate. Okay, so ito po yung ginawa natin, in-estimate natin siya itong Toy Story na to as a whole. Okay, so in-estimate natin siya as a whole except lang po yung electricals niya. Okay, so other than that, na-estimate po lahat natin yung mga materials, labor, and equipment niyan. Okay, so this time, ang gagawin naman natin, yung plano na ginamit natin sa tutorial ng estimate, uulitin natin, kumbaga gagawa natin siya ng paniba or ng uulitin natin siya kung paano ginawa yung plano na yon na in-estimate natin. Okay, so yun po yung gagawin natin. But before we do that po, no, disclaimers lang. Disclaimers kasi marami. Dalawa lang pala actually. Unang disclaimer, hindi po ako ganun karunong sa AutoCAD. Hindi ko po alam lahat. Hindi ko po alam yung ibang mga shortcuts sa AutoCAD para masabi na sobrang galing ko. Hindi po. Kumbaga, sakto lang yung nalalaman natin para ma-share sa inyo yung mga kailangan na malaman nyo para kung gusto nyong matuto ng kung paano gumawa ng plano kagaya nito. Okay, so yun po, hindi po ako karunong, no? Yung ibang command naman, nakikita ko, may mga nagtuturo na din naman sa TikTok or even sa YouTube. Yan, may pwede nyo pong i-check doon. Okay? And then, another disclaimer po, ang tutorial po kasi natin is kung paano gumawa ng plano, ano? Sa paggawa po kasi ng plano, hindi lang po isang professional ang gumagawa niyan. For example, itong tutorial natin na Toy Story, usually, 4 po na professionals ang gumagawa talaga niyan. Okay? Particularly, mainly is architects. So, pagdating po kasi sa mga ganito, mga Toy Story, mga building, architects po talaga yung overall in charge dyan. Sila yung gumagawa ng plano, sila talaga nagde-decide kung anong floor plan, anong location ng mga poste, as in lahat sila po talaga ang ano niyan. And then saka lang po kami papasok mga structural, and then master plumber, and then electrical. And then siyempre dapat lahat ng design ng architects is kumbaga feasible siya. Mahirap naman na basta mag-design tapos hindi naman pala puzzle. For example, gusto ni architect na mahaba masyado yung beam, mga ganon, mahirap naman. So, mahihirapan naman. So, yun mga kino-consider. Ibig sabihin, kapag nagdi-design si architect, kailangan, kumbaga, in collaboration sa other professionals, itong tatlo na to. Okay, so, yun, yung disclaimer natin is, hindi ko kini-claim na dapat isa lang na professional ang gumagawa niyan. Iba-iba po talaga. Okay, ngayon ang tutorial lang po kasi natin kung paano po talaga sa mga gustong matuto lang, mga architects, mga master plumber, mga electrical engineer, may mga nagpapaturo din actually kasi sa akin mga electrical engineer, kung paano po talaga gumawa ng AutoCAD. So, paano gumawa ng plano using AutoCAD. So, ito na po, gagawin na natin. Yun po yung disclaimer natin, no? Hopefully, wala po tayong natatapakan na other professionals sa pagturo natin ito. Kasi, ang gusto lang po talaga natin is makapag-share ng knowledge natin. Kasi, alam ko po, may mga kababayan talaga tayo na gustong matuto nito na hindi na, kumbaga, kulang yung pambayad nila sa mga seminars. Kasi kung mag-e-enroll kayo sa mga gantong seminar para lang matuto, medyo may kamahalan din po talaga. Okay, so yun po talaga yung main purpose po. Kahit naman po yung ginawa kong tutorial sa estimate, kapag nag-enroll kayo, may kamahalan din po talaga yung mga yun. Okay, so yun lang po, share lang po talaga natin yung knowledge natin. Okay, so another disclaimer, kung meron po kayong kung ikaw man po ay isang professional architects or even engineers, kung gusto nyo po na mag-share ng mas magandang detail compare sa gagawin ko, mas maganda po para mas makapag-share tayo ng mas maayos sa iba, especially sa mga kababayan natin. Okay, so yun po yung gagawin natin. I hope malinaw po tayo dun, no? So, peace lang po sa bawat isa. Okay, so before we go into our tutorial, gusto ko lang pong ipakita ito. Pag-aralan muna natin ng konti.
Ano po ba yung AutoCAD? Alam ko naman, sa lahat ng nandito, alam na nila kung ano ibig sabihin ng AutoCAD. Okay? So, pero, tingnan pa rin natin dito. Sabi ni Google, AutoCAD is a powerful industry standard computer-aided design. Yun po yung ibig sabihin ng CAD, computer-aided design. Okay, so yung AutoCAD po is, ito po yung ginagamit mainly sa paggawa ng mga plano, ng mga building, mga bridge, kahit anong mga drawing sa construction industry, even sa ibang industries. Okay, napakaraming pwedeng paggamitan itong AutoCAD na to. Okay? So, ngayon, tingnan po natin ito. Ano po kayang itsura noon, nung panahon na wala pang AutoCAD? So, pansinin nyo po, no? Talagang mano-mano yung pag-drawing ng mga karaanan. No? Ayan, no? Talagang hirap na hirap sila. Ayan. Imagine nyo na lang po kung walang, ay kung magkamali sila, anong gagawin nila? Sobrang abala po talaga. No? Sorry, sorry sa boses ko, medyo ngongo kasi yun nga, medyo inubo. Okay, so yan po yung time na wala pa pong AutoCAD. Okay, so hirap na hirap po talaga, mahirap yan. Okay, so we are so blessed na meron na tayong mga gantong software na mapapadali yung ating trabaho. Okay? So, another thing pala, hindi lang AutoCAD yung pwede natin gamitin. Kung gusto nating matuto ng paggawa ng plano, marami po pong iba, kagaya ng Revit, and then yung iba. Okay, so ito po kasing AutoCAD na to, ito yung tinatawag natin parang OG. OG sa mga computer-aided design drawing. Okay, so kumbaga ito yung pinakanauna. Okay, so AutoCAD. Okay, so start na po natin. So open tayo ng AutoCAD. Okay, so by the way, 2021 version po yung gamit ko na AutoCAD. So marami pong version to. Konti lang naman yung difference niya sa ibang mga versions. Okay? So, once na na-open natin yun, yung iba, kapag in-open nyo yung AutoCAD, automatic, may lalabas na dyan na parang, ano niya, computer interface niya. Pero, kagaya nito sa akin, pagka-open natin na yun, ito yung lumabas, and then dito tayo sa Start Drawing. Okay, so, Start Drawing natin, pagkalabas, ito na yan. Yan. So, ito yung pangalan ng ating file, drawing 1. Palitan natin yan mamaya. Okay, so yan. So, introduce lang po natin yung mga nakikita natin dito. So, ito pong gumagalaw na to is ito po yung cursor. Pasensya na sa boses ko So, ito yung cursor, and then, mapansin dyan, napakaraming command, no? So, parang sa Word file din naman. Alam ko, yung iba sa inyo marunong naman sa Word, no? Yan, napakaraming command din naman yan. Pero hindi natin kailangang malaman lahat yan, di ba? Tama? So, kagaya din po sa kahit anong software or application sa laptop or even sa cellphone, hindi po natin kailangang alamin lahat yan. Okay? So, wag nyo na pong problemahin lahat ng makikita nyo. Yung iba po kasi, nai-intimidate kapag nakikita yung mga ganyan. Hindi po kailangan ma-intimidate kayo para dyan sa mga yan. Okay? So, yun. Yun. Ang ginagamit ko po is yung mouse ko, no? Yung middle ng mouse ko, may po kasi dyan, yung parang bilog na pwede nyong paikot-ikutin. Yan, no? Yan. Yan yung lumalabas. Then, ito, galaw-galawin ko. Ito po yung tinatawag natin na cursor. Okay? And then, makita nyo dyan, meron pong parang mga line-line, parang grid line. Ayan, no? Yan, no? Yan. Pero pagdating dito dun sa ginagawa ko, ayan, no? Wala. Ayan. Tapos, yan. Yan. Masin nyo. Tapos, ito, black na black. Tapos ito, medyo gray. Okay? Kung hindi ko sure kung malinaw sa inyo. Pero mamaya, natin yan? Tawag yan. Papasadahan natin yan kung paano i-adjust yung mga yan. Okay? So, yun muna. Cursor muna tayo. And then makikita nyo to, 2D nga lang tayo. Ibig sabihin, 2D lang talaga yan. X and Y lang. Okay? Pero pag pinindot natin yung ito, for example, try nga natin kung magpapakita yan. XYZ na. Okay, so yan yung 3D naman. Mahirap po yung 3D na yan. So 2D lang tayo. Sa top tayo, top. Okay? So yan. Ngayon, ayoko yung mga parang grid line na yan. Medyo hindi po kasi ako sanay na meron yan. So tatanggalin ko yan using F7 lang. Pindutin nyo lang po yung F7 sa sa keyboard nyo, F7. O kaya naman yan. Pindutin nyo. Pinipindot ko po yung F7 no? Ayan, natanggal na. O kaya naman,
dito sa may baba, ayan o. Kung makikita nyo po yung cursor ko, dito yan, ito yan. Yan o. Yan. Grid mode. Yan nakalagay yung F7. Yan. Yun yung shortcut niya, F7. Okay? So, tanggalin ko po yan. Okay? Next po natin, mag-sample tayo ng command. Okay? So, yung pagturo ko dito ng mga command, hindi ko po siya papasadahan lahat ng command ng minsanan. Okay? So, ang ituturo natin na mga command is kung ano lang po yung kailangan sa specific na plano natin. So, hindi naman po kasi natin kailangan agad lahat ng plano ay ng command para sa isang specific na plano. Okay? So, yun po, papasadahan na lang natin yung ibang command along the way. Okay? So, mag-sample tayo ng command. Kapag po magko-command kayo, kailangan i-type nyo dyan sa keyboard ninyo. For example, line. Yan. Pindutin nyo yung line and then enter. Either enter or space. Yan. Line. Then, nakalagay dyan, specify first point. So, yan. I-click nyo lang, left click dyan. Kahit saan dyan. Specify first point naman. So, kahit saan yan. Kung anong gusto nyo. Yan. Yan. Lumabas na. Yan. Yan na yung line. Pero hindi pa siya line. Point pa lang pala yun. Sorry, hindi pa siya line. So, yan. And then, nakalagay doon, pagka pindot natin yung specify first point, lumabas dyan sa may baba. Ito pansinin nyo po ito. Ngayon, ang specify naman daw po is next point. For example, ito. Yan. Yan. And then, specify next point ulit. Mapakaraming line. Yan. Line. Left click po ang ginagawa ko sa cursor ko. Yan. Left click. Yan. And then, para po matigil yung line, pindutin nyo lang po yung escape. Escape. Okay? So, yan. Nawala na. Yan. Line na yan. Kapag pinindot naman natin siya, left click ulit. Left click yan. Ma-highlight na siya. Kapag nakakulay blue na po yan, ibig sabihin, naka-highlight na yan. Okay? So, naka-highlight na yan. Ngayon, pwede kong burahin yan. I-highlight ko lang siya and then delete. Pwedeng diretso delete sa keyboard ninyo. Delete. Okay, delete. Okay? Pwede rin niyang i-highlight na buo and then delete. Asahol. Okay, so yun po yun. Ulitin ko lang line. Line. Yan, line. Okay, so yun yung line. Okay? So yun po yung sample natin na line. Ngayon, lahat po ng command dito sa AutoCAD may mga shortcut po yan. For example, yung ginawa natin kaninang line, hindi po natin kailangan pindutin or i-type yung buong line, L-I-N-E. Hindi na po natin kailangan pindutin yan. Ang shortcut po ng line natin is L lang. Okay, so type nyo lang L, enter, and then lalabas na po yan. Kaya naman, burahin ko lang kaya naman, L space. Parehas lang po yan space or enter. Parehas lang po yan dito sa AutoCAD. Okay? So, yan. Okay? So, yun po yung line. Okay? And then, next na command naman po natin is yung tinatawag natin na polyline. Pansinin nyo po, ulitin ko lang muna yung line. Yan. Yan. Line yan, no? Yan. Pag pinindot mo dyan, isa-isa. Isa-isa yan. Hindi ma-highlight. Pero yung next na command natin is polyline. Ang shortcut ng polyline is PL. So, type ko PL and then space. Mas madali para sa akin yung space kasi mas malapit yung space bar sa keyboard ko, sa left side ko, sa left hand ko, compare sa enter. Okay, ulitin ko po. Mas preferred ko po yung space bar ng keyboard ko kasi mas malapit siya sa left hand ko. Kasi yung right hand ko po kasi is nasa cursor. And then yung left hand ko, ginagamit ko siya sa pag-type sa keyboard. Okay, kaya ang ginagawa ko, PL and then space. Okay, so mag-sample tayo ng mga line. Okay, so ngayon, mapansin nyo po yung PL yan. Pag pinindot nyo yan, o kaya ilapit nyo yung cursor sa gitna, mag-highlight siya. As a whole, o kaya pindutin ko siya. Ayun nag-highlight na siya as a whole. Unlike sa line, ayun kailangan pang pindut-pindutin para ma-highlight siya na buo. Okay, ngayon, pwede ko rin naman siya na buuin. Yan, pwede ko rin naman siyang buuin. Ang gagawin ko lang, pindutin ko siya, i-highlight ko lang siya. Okay, sa pag-highlight, either ganyan, na-highlight siya, na-highlight siya. Yan, pa-highlight lang natin lahat. And then, ang command natin para maging as a whole siya, kagaya nito, J for join. Yan.
space, then yan, join na siya. And then kung gusto nyo siyang iwa-hiwalay, X for explode. Okay? So, baka nabibilisan kayo sa mga command ko, yun naman ang kagandahan dito sa recording, pwede nyo balik-balikan. Okay? So, yan po. Ngayon, i-ano ko ulit siya, i-join ko ulit siya. Okay? Check ko lang po yung recording natin. Goods and going. Okay? Next na ano natin, na ituturo ko is itong pag-highlight. Pag-highlight. So, ito kasi, kapag kasi may gusto kang gawin sa isang bagay, ibig sabihin, pag sinabi kong isang bagay, lahat na nang nandito sa AutoCAD. For example, ito, isang bagay yan. Yan. Ito, isang bagay yan. Isang bagay. Yun ang ibig sabihin ko dun, ha. Yan. Kapag kasi pag-highlight mo ng isang bagay, may dalawang way ka para mag-highlight. Pansinin nyo to, ha, yung cursor ko. Yung cursor ko is nandito sa right side and then mag-click ako pa left. Right to left. Ayan o. Pansinin nyo, right to left, color green ang lumalabas. Ayan o, color green. Pero pag left to right, yan, color blue naman. Ayan o. Green and blue. Anong pinagkaiba niyan? Okay, so ito po yan. May purpose po yan, ha. Later on, ma-realize natin kung anong purpose niya. Pero ito, ituturo ko lang. Ang green po kasi, yan, from right to left, yan, pansinin nyo. Kung gusto nating i-highlight ito, pwede nating i-highlight siya from right to left, yan. Ganyan lang. Hindi natin siya kailangang ipasok na buo sa box. O, yan, o. Hindi natin kailangang ipasok. Okay? So, kahit konti lang, ayan, o, kahit konti, kahit ganyan lang, ma-highlight na yan. Okay? So, para matanggal yung highlight, escape ko lang. And then, ulitin ko, yan. Kahit konti lang yan. Napaka-konti lang yan. Ma-highlight na yan. Kahit katiting lang, ayan. Ma-highlight na. Okay? So, from right to left yan, ha. Color green. Pero, pag galing naman sa left to right, yun yan. Ayan, o. Hindi siya ma-highlight. Ma-highlight lang siya pag buo. Ayan, o. Pansinin nyo, ayan. O, hindi siya ma-highlight. Okay? Yun po yung ibig sabihin ko ng ma-highlight, ha. Pag sinabi kong ma-highlight, ibig sabihin na ganyan na. Napindot ko na siya, na-highlight na siya. Okay? So, yan. Hindi siya lumalabas. Ayun, hindi siya na-highlight. Yan. Kung gusto mo siyang i-highlight from left to right, kailangan buo. Yun lang po yung pagkakaiba niya. Kailangan buo kapag left to right. Pag dito naman, hindi kailangan buo. Okay? Puntahan natin yung ginawa ko dito. For example, ito, gusto kong i-highlight itong itong poste na yan. Yan. Ito, tanggalin ko lang muna yan. Burahin ko. Yan. Kung gusto kong i-highlight yan, pansinin nyo, yan. May maraming ways para i-highlight yan. Ang una is, i-zoom mo siya, i-zoom and then click mo siya. Ganyan. Okay, so naka-polyline siya, kaya ganyan. Okay? Yan. Ngayon, ang purpose nun, baka kasi ito na lang, mamaya sabihin nyo, engineer, edi ito na lang lagi ang gamitin ko para hindi na kailangan. Pwede rin naman yun, pero hindi kailangan kasi may mga bagay kasi na hindi mo kailangang i-highlight. Okay, for example, ito. Ito lang ang kailangan mo eh. Okay, so either i-zoom in mo pa siya, then click mo siya, or pwede rin naman na left to right lang. Ayan. So, pwede mo na siyang makopy. For example, CO copy. Yan, meron ka na. Okay? So, yun po yung mga advantage ng mga yon. From left to right and then right to left. Ngayon, kapag ang highlighting naman natin is from right to left, pag ganyan, oh. Yun. Ang dami nating makukuha. Ayun, oh. So, kung ang purpose mo lang naman is i-copy itong poste na yan, edi left to right, o kaya zoom in mo, then click mo yan. So, yun po yung mga purpose niya. Okay? So, from left to right and then from right to left. Okay? So, yun po. So, yun po yung mga una nating tinuturo. Okay, so malinaw na po tayo dun na. So, next natin is, ito, wag ko muna palang burahin yan. Gawa tayo ng sample na poste. Yan, poste kasi ito di ba? Yan, gawa tayo ng sample na poste. Ang command na gagamitin ko na is PL, polyline, para square na siya, magkakasama na siya. Okay, so polyline, PL, spacebar, specify start point, kahit saan ka mag-click, and then, yan. Mapansin nyo po dito, no, naka-diagonal siya. Hindi siya parang naka-straight from north to south or east to west, naka-ganyan, no.
Ang ibig sabihin po kasi niyan, pag ganyan na gumagalaw na ganyan, naka-slanting, naka-ortho off po yan. Ibig sabihin, hindi siya naka-90 degrees, ayan o. Yan, naka-ortho off po siya. Naka-off po yung ortho niya. Pag nakita nyo po kahit sa mga engineering or architectural na na mga symbols, kapag nakita nyo po yung symbol na yan sorry, i-ano ko lang para makita nyo. Yan, i-highlight ko lang. And then yan. Yan. Basta makita nyo yan. Ang ibig sabihin yan, ortho or 90 degrees. Okay? Mapansin nyo ito kasi, naka-diagonal siya, no? So, kung gusto natin na straight siya, na parang nasa cross, parang itong cursor natin, pindutin lang natin yan. Yan. Ortho mode. Okay? So, yan. Nakadiretso na siya. Kasi, ang ano natin ang gagawin kasi natin is yan, straight yan di ba? Straight yan. Kung gusto mo naman, kung may poste ka na pa diagonal, is pwede rin naman yan. Pero, ang gagawin kasi natin ay straight siya. Okay? So, I mean straight na north to south and then east to west. Okay? For example, 300 by 300. Mm to by the way, 300 mm. Okay, so 300 and then 300 ito, polyline to and then 300 and then pwede kong i-click dyan or pwede kong pinutin C for close. Ayan nakalagay sa baba. Close. Ibig sabihin, magko-close yan. C. Kung nasaan man yung last point mo, pupunta yan dun para mag-close. For example, polyline ulit. Yan. Tapos, i-ortho off ko. Or, pwede nyo pindutin ito or pindutin yung F8 dito sa keyboard niyo. Sorry. Yan. Nakalagay naman dyan, F8. Okay? For shortcut. Kung kanina, yung grid line is F7, ito F8. Okay? So, F8 ko siya. Yan. Naka-polyline tayo and then pindutin ko yung C for close. Automatic na siya. Okay? So, ulitin ko lang mga sample natin. So, pwedeng diretso muna dyan. Okay? So, yan po yung mga yan. Okay? So, yun yung ortho. Next natin, I hope malinaw na po yun, So, yun yung ortho natin. Mapansin nyo, napakaliit yan compare dito sa natin. So, yun, pwede nyo kasing, yan, zoom in, zoom out yung ating AutoCAD. Yan. Yan. Pero minsan, kapag pansin ko, pag maraming picture na nakalagay dito, and napakarami ng drawing mo, maglalag na po yan. Okay. Pasensya na po. Medyo inuubo ako. Okay, so i-pause ko lang to saglit. Okay. So, I hope malinaw na po tayo dun, sa ating tawag dyan. Ortho. Okay, so 90 degrees yan. So, yun po yung ortho natin. Okay, yung mga yan, pasadahan po natin yan later on. Okay, so wag nyo po munang, kagaya ng sabi ko kanina, pasadahan natin yan isa-isa along the way. Okay, so may nagawa tayong poste, ganyan. May nagawa tayong poste, and then try ko siyang i-copy. Okay, so next na command naman natin is copy. Okay, so hindi nyo kailangan isa-isahin pagka-drawing yan. Hindi nyo kailangan mag-ganyan ulit. Mag 300 ulit, and then 300, then 300. Hindi nyo po kailangan gawin yan. Okay? Yan, ganyan. Okay? So, ito is yung mamaya pala yan. Okay? So, hindi nyo po kailangan ulitin yan. May command naman po dito sa AutoCAD na copy. Okay? So, i-copy lang natin yan. So, ang gawin natin, i-highlight muna natin ito and then copy. Okay? CO. Ang shortcut ng copy yan. CO. Okay, copy. Okay, so yan. Specify distance. Sabihin na natin 3,500 millimeters, by the way. Okay, so naka-millimeters po tayo, Kaya gaya ng ginawa natin dito, naka-millimeters tayo. Yan, millimeters po yan. Okay, so kung gusto nyo ng naka-meters yan, i-divide nyo lang sa 1,000. Okay, so nasanay po kasi tayo dyan. Pwede din naman yan na naka-meters. Madali lang i-adjust yan. Pero nasanay po kasi tayo dyan. Okay, so ito gayahin lang natin to, So, pwede natin puntahan ito kung wala kayong AutoCAD nun. Yan, itong PDF. Yan, by the way, pwede nyo palang bilhin to, Binibenta ko to. Hindi ko talaga siya binibigay, kasi pinaghirapan ko din kasi siya talaga. Napakatagal kong pinaghirapan yan. So,
Mura lang din naman to eh. Itong PDF na to is 500 lang to kung gusto niyo bilhin. And then itong AutoCAD natin, ito, pwede niyo bilhin to. Kung gusto niyo ng sample na bahay, para pwede niyo nang i-copy-copy na lang yan actually, yung ibang command. Ay ibang mga details para, for example yan, pwede niyo i-copy na lang yan. Ito, worth 2,000 ito. And then yung lahat ng SketchUp files ko, 2,000 lang din. Then Excel files, dun pala sa 500 pesos na sinasabi ko, ito, pag binili nyo to, kasama na yung Excel template natin. Okay, so napakamura na yun kung gusto nyo i-avail. So, discounted ng malaki yan. Okay? So, yun po. Ngayon, sorry medyo inubos sinisipon. Gayahin po natin ito, no? Gayahin natin yan. So, i-copy ko yan. Dito na lang pala sa AutoCAD para mas malinaw. Kasi may color dito, dun wala. So, yan. So, binura ko lang kasi dito yung nandito na kanina, no? Yung kagaya nito, meron sa loob. May solid. Okay, so, ito, gayahin lang natin yan. 3,500 yung distance ng poste to poste. Ayan, no? Poste to poste, 3,500. Nagawa na natin yan. Ito na yan. And then, next is dito naman sa baba. Kopyahin natin yan. Ang distance yan is 4,000 or 4 meters. So, kopyahin ko to. Lahat na yan, hindi po isa-isa. Lahat na yan, kopyahin na natin. Highlight ko muna and then Command CO for copy. Yan. And then, kahit saan ako mag-specify ng base point. Okay, so yan, dito na lang and then 4,000. And then next is, pwedeng 8,000 na. Kasi ang distance nito from here is 8,000. Diba? So ito yan eh, yan 8,000. Okay, so pwedeng din ang command nyo is ganito na lang. Burahin ko lang yun, no? So, ulitin ko lang. So, copy ko 4,000 and then, para magkaroon ulit ako ng tatlong poste dyan na same distance, i-highlight ko yan and then, copy ko. Ang specified base point ko is dito sa gitna, yan, midpoint, ayun nakalagay yung midpoint. Gitna to gitna. Okay? Para parehas siya. Gitna to gitna. Okay? So, yun po yung command natin na copy. Okay? This time, ang command naman natin na pag-aaralan is yung dimension. Okay? So, sukatin natin to. Kung anong distance niya. Ayun, napakaliit. Hindi mo makita. Paano natin maintindihan yan, engineer, na napakaliit. Kailangan mo pang i-zoom in, zoom out para makita. Ano? So, hindi kagaya nito. Ayan, napakalaki. Okay, so ina-adjust po kasi yan. Okay, so pag-adjust niyan, dito tayo pupunta sa dimension style. Yan. Ang command po niyan is dim style or shortcut key niya is D. Okay, so type nyo lang D and then space bar or enter. Yan, D. Yan. So, punta po tayo dito sa standard. So, hindi ko po pinapakialaman yan eh. So, dito tayo sa standard. Yan, pwede nyong palitan to. Pwede nyong palitan yan. I-rename nyo yan. Sabihin na lang natin na Pogi. Yan, Pogi. Pero yung Pogi ko, lalagyan ko ng 100. Mamaya i-explain ko kung bakit 100 yung nilagay ko dyan. Okay, and then enter. Okay, so yan. Pogi, and then modify natin. So, alam naman natin ibig sabihin ng modify. Pag sinabing modify, babaguhin natin. May babaguhin tayo. Okay, so, i-close ko lang. Modify, pagkapindot nyo ng modify, lalabas to. Okay, meron na naman dito. Lines, symbols and arrow, text, fit, primary units, alternative, and then tolerance. Okay, so, umpisahan natin sa line. Okay, mapansin nyo dito sa line, nakalagay, may nakalagay na color yan. Kung anong gusto niyang color, yan, nakalagay. For example, ito kasi color blue, di ba? Yan, color blue yan. Pwede niyong palitan yan kung anong gusto niyong kulay. Okay, and then, line type, ito pala, ang line type, ibig sabihin, marami po kasing klaseng line type. May mga broken line, mamaya, sige, para ano tayo, punta muna ako dito sa ano natin, para makita nyo ibig sabihin ng line type. Line type, asa na ba yung line type? Yan. Ito yung line type natin, yan, other types. Yan. Line type manager. Yan, iba't ibang klaseng line type kasi. Yan, mga hidden, yan. Basically, ang ginagamit ko lang dyan,
Itong, yan, straight line na yan. And then hidden, itong dalawa na yan. And then, itong phantom. Okay? So, for example kasi sample tayo ng line. Yan. Line tayo and then, gawin ko siyang phantom. Yan. Yan. Mapansin nyo, may mga ano siya. May mga parang broken line siya. Ayan o. Parang may broken line siya. Pero pagka ordinary na line lang, kagaya niyan. Ayan o. Wala siyang broken line. Okay? Kapag ito naman, ginawa ko siyang hidden, ganyan. Yan. Yan. So, parang broken line siya. Ito naman, mas mahaba yung broken line. So, iba-iba yung pinagagamitan ko niyan. Itong phantom na yan, ayan o, phantom. Dito ko yung ginagamit. Sa mga grid line. Dito yan. So, for example, ito. Kapag kinapi ko to, yan. Yan yung phantom. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng line type. Okay, balik tayo dito. Sa line weight naman po, ito yan, kung gaano kakapal yung ating line. Yan, mapansin nyo kung gaano kakapal. Pansinin nyo itong ating nasa, ito, pansinin nyo. Yung itong grid line natin, papansinin nyo, masyadong manipis siya, no? Yun yung tinatawag natin na line weight. Okay? So, mas nagagamit ko siya dito sa detailing. Mapansin nyo to, itong poste tapos wall, medyo mas manipis compare dito sa loob. Okay, so yun tinatawag natin na line weight. Kung gusto nyo mas manipis, kumbaga mas blurred siya. Ganon. So, pwede nyo gawin yan. Okay, so, tingnan natin. Tingin pa ako ng iba. So, yun. So, ito, pansin nyo, medyo makapal compare dyan sa iba. Ito, napakanipis. So, yun po yung ibig sabihin ng line weight. Okay, so next po natin, yan, modify ulit tayo sa line. And then, ito, hindi na natin kailangan pakialaman lahat yan. Ang next na gagawin ko na dyan is ito. Extend beyond dim lines. So, ito, ina-adjust ko na to siya. 100. And then ito, set ko na agad yan 100. Yan, okay? And then, punta na ako sa symbols. Yan. Hindi ko na papakialaman lahat yan So, ito lang mga talagang madalas na pinapakialaman ko yan, 100. Next po natin, punta tayo dito sa symbols and arrows. So, yung mga symbols and arrows natin yan, napakarami po kasing mga symbols and arrows. For example, ito. Ang symbol ko is ito, parang nakaganyan, no? Nakapagano. Parang ito siya. Yan, naka-architect. Pwede naman na parang arrow siya, yung ganyan. Close. Yan. So, ang gamitin natin is itong architectural tick. Yan. Pwede nyo pong baguhin yan kung depende sa preference niyo. Okay? And then, parehas lang din siya sa mga close. And then, arrow size, palitan ko lang din siya 100. Itong mga unit natin naka-millimeter. Kaya mapansin nyo kanina, napakaliit kasi naka 0.18 mm lang ganun. Okay, so next po natin is text. Sa text natin, yan, pwede nyo palitan yung mga yung mga size, yung mga text style, yung mga font style, yan, pwede nyo palitan yan. And then color ng text, pwede nyo palitan po yan. And then text height, ang ginagawa ko po dyan is 300. And then ito, center yan, center, and then align with dimension line yan. Pag horizontal kasi, nakaganyan lang din siya. Pero ang ginagawa ko, align with dimensions line. Okay, so ito po siya. Align with dimension line. Okay, and then fit, primary units, okay na po tayo dyan. So ito lang tatlo ang pinakialaman natin. Okay, so balikan nyo na lang po yung mga yan. Yan, mga yan. Okay, and then i-enter ko siya, and then close. Okay, so pag nag-sample ako dito, yan, nag-sample ako dyan. Wait lang, hindi pa, wait lang Ito ay pogi yan. Palitan natin to. So, pumunta ako dito ng annotate and then palitan ko to ng pogi 100. Okay, so yun yung ginamit natin, no? So, yun. And then, mapansin nyo po, no? Ito pala, bago tayo dumiretso yan, pinalitan ko lang. Ang default niya kasi ito yung ISO 25. So, yan. Pinalitan natin yung ginawa nating dimension style. Ngayon, mapansin nyo po, no, meron tayong 4 na decimal. Hindi naman kailangan kasi yan. So, tatanggalin natin yan. Mapansin nyo to, wala naman tong decimal yan.
Pwede kayong mag-decimal dyan kung halimbawa ito naka-meters to. For example, palitan natin to. Palitan natin. Yan, itong standard na to. So, dimension style, palitan ko yan. Palitan ko lang yan ng... Try ko nga kung kaya. Sorry. Mali. 0.001 pala. Baliktad. Primary units, 0.001. Yan. Naka-automatic na kasi siya. Kasi wala siyang primary units. Naka-0 yung precision niya. Pwede pong gawin ganyan. Okay, so pwedeng ganyan. Okay? Ngayon, balik tayo dito. So, yun yung inedit natin na dimension style. Ito, tatanggalin ko na lang yan. Wala nang, ano dyan. Wala na tayong, wala na tayong decimal dyan. Naka-millimeters na tayo So, hindi na natin kailangan mag-decimal. Okay, pag naka-meters ka, obligado ka. Kasi, for example, 9.3 yan. So, 0.3, yun yung decimal mo. Hindi mo naman pwedeng ilagay na 9 lang yan. Kasi nga, may 0.3 pa. Malaking bagay pa yun. Sa millimeters kasi, halimbawa, 300.1 mm. Napakaliit ng 0.1 mm. Halos gabuhok mo na lang yan. Okay? So, double check ko yung recording and going. So, yan dimension style natin. I-edit natin yan. Tanggalin natin itong mga 4 na decimal na yan. So, punta tayo dito sa dimension style. And then, Pogi 100. Modify. Primary units. Tanggalin natin yan. 0 na yan. Wala ng decimal. And then, check natin. So, wala na. So, pwede na natin gamitin yan. So, sampulan lang natin dito. So, dimension style. Asa na ba yun? So, ito, i-copy ko lang to, no? Copy ko lang yan. And then, sukatin natin yan. So, parehas sila, no? Except sa color. Okay, so, sa color. So, yan. So, yun yung next natin. Kasi, ito yung next na itinuro natin. Kasi, for example, kung gusto mong i-check yung itinuro ko, gusto natin i-check yung itinuro ko, kung tama ba na 4 meters, tama ba na 4 meters yan? Yan, kung tama ba yung ginawa natin yung sukat. So, kailangan natin yung dimension style. So, yan po yan. Okay, so, mapansin nyo, may space na dito. Yan, yan. No? So, ito po yan. Pagbalik tayo sa dimension style, yung space na yon is ito po yan. Offset from origin. Yan. Itong ano na to, check ko nga. Di ko alam to yun pala yan. Extend beyond beam lines. Tama. Okay, so ito po yung offset from origin and then ito extend from ano yan, sukatin natin yan. Ito naman yung extend from beyond beam lines ba yan? Sabi niya. So, yan po yun. And then ito naman, ito yung arrow size. Yan. Yan. Ay, bakit pa na red? Sorry. Ito pala yan. Ito yung 100. Yan. Yan. Bababa. Yan. Okay? Yan po yun. Okay, so ang next natin, mapansin nyo yung ginawa ko kanina. Pag magsusukat ka, okay, sana nasa dimension pa rin tayo Pag magsusukat ka, yan ganyan. Yan. Pwedeng ganyan. Madali lang kapag ganyan. Yung horizontal and vertical lang. Paano pag gusto mong magsukat ng ito? For example, yan. Mag-line ako dyan. Sukatin ko yung haba niyan. Pag i-copy ko yun sa labas, for example, yan. Ilabas ko yan. Pag ito ginamit ko, yan, linear lang. Hindi mo masukat kung gaano kahaba yung line Kasi ang sukat nito is from here to here Tama? So, pindutin nyo tong arrow size na to and then align. Okay? Yan. Yan yung sukat niya. Okay? And then, kung gusto nyo namang magsukat ng angle, yan, meron din naman. Ito, pinutin nyo yung angle. Angular. Yan. Yan, yung 67 degrees angle naman yung nasukat niya. And then, kung mayroon kayong circle, pwede nyo sukatin yung radius niya. Yan, ganyan. Okay? And then, meron pa. Pwede nyo pang explore yan lahat. Okay? So, yan. Burahin ko lang po ito. Yan. Ngayon, ang next po natin is itong tinatawag natin na layering. Okay? Napaka-importante po nitong next na command natin, layering. Pansinin nyo po ito. Yan. Iba-iba yung kulay niyan. Yung pagpalit ng kulay niyan, pwede nyo pong directly na ipalitan dito. Yan, nakalagay. For example, blue. Yan. Naging blue siya instead na magenta. Okay?
Magenta kasi yan. Yan. Pwede nyo i-directa doon. Pero, I suggest, no, kapag ka magpapalit kayo ng kulay, dapat naka-layering. Kung ano yung layer niya, yun yung, kung ano yung kulay sa layer, yun yung kulay niya. Okay? Ngayon, ano ba yung sabihin ng layering? Ang layering, parang tag siya. Parang labeling, kumbaga. Ito, for example, gawa tayo ng layering nito. Ito, ano ba to? Column, tama? So, gawa tayo ng layering na layer na column. Paano po ba gawin yan? So, pindutin nyo lang LA command yan. LA. And then, punta tayo dito sa, ito, additional yan. New layer. Yan. Pindot kayo dyan. And then, ilagay ko lang column. Yan, column. And then, dito nakalagay, color, palitan ko na siya. Gayahin ko na yun, magenta na. Okay? And then, line type, line weight, pwede nyo na ring i-adjust yan dyan. Line type and line weight. So, yung line weight, palitan ko na siya. Gawin ko siyang 0.3. 0.3 mm. Okay? So, yun po yan. So, yun muna yung sample natin ng layering, no? So, yan. And then, ito, i-highlight ko na lang siya. And then, punta ako dito sa gitna. Makita nyo yan, layer na yan. Pindutin ko yan, and then, pindutin ko to. Nagpalit na yung kulay niya. Bakit nagpalit ang kulay niya? Pansinin nyo hindi all the time magpapalit automatically ang kulay niya. Kasi once na may kulay na yan, for example gawa tayo ng line. For example lang, gawa tayo ng poste ulit. Yan. And then ginawa ko siyang kulay blue. Ngayon, kapag ginawa ko siyang column, naging blue pa rin. Bakit ganun? Kasi dito. Yan. Kung ano yung masusunod dyan, kung ano yung nandyan, yun ang masusunod na kulay niya. Okay? So, ibig sabihin, pag pinindot mo to, ang nakalagay dito by layer. Ibig sabihin yan, kung ano yung kulay niya sa layer, yun yung kulay niya. Okay? So, for example, ito. Naka-column siya, no? Column yung layer niya, pero yung kulay niya is blue. Pwede rin naman yun. Pero, kagaya ng sabi ko kanina, I suggest na kung ano yung kulay ng layer mo, yun na rin yun. Para madali. Okay? Para hindi ka mahirapan. Okay? So, pwede naman nating palit yan ng by layer. Balik na siya dun. Okay? Ganun din dito sa by weight. Sa line type at saka line weight. Okay? So, pwede nyong palitan niya na kung anong gusto nyo. And then, ito. Yan. Okay? So, ito mamaya lalagyan natin yan. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng layering. Okay, so yun yung layering natin. So next natin, by the way, ito pala, ang layer nito is ito 0, 0. Yan, 0. Wala pa kasi siyang layer kanina eh. So kung gusto mo siya maging layer din na column, yan, pwede rin naman. Pero alam naman natin na hindi yan column. Kaya gagawa tayo ng panibagong layer para dyan. Okay, balik tayo sa layering. Ang tawag kasi dito? Layer tab, sabihin na lang natin. So, gawa tayo ng panibagong layer. Dimension. Okay? So, ang kulay ng dimension ko ay, sample lang natin, green. Anong ginamit natin dito para gayahin na natin? Ano pala siya? Kulay cyan. Ito yan, cyan. Yan. So, ito, gagawin na natin. After natin gumawa ng layer, yan. Yan. And then, highlight natin and then pindutin natin dimension. Okay, so yun na yan. Okay, napaka-importante po niyan. Okay? So, later on, marirealize natin yan. Okay? So, check natin recording. Baka masyado nang mahaba. Kaya pa. Okay, next na po natin ay gawa tayo ng wall. Wall natin. Kasi, siyempre, may wall yan. Ayun, may wall. Okay, ito, yung nasa loob, mamaya, pasadahan natin yan. So, wall muna tayo. So, gagawa ako ng line. Galing dyan, papunta dito. Pansinin nyo kung ano yung nandito ko, kung ano yung naka-open dyan, yun yung magiging layer nung next na gagawin mo or next na object na dodrawing mo sa AutoCAD. Okay? So, for example, palitan natin to ng column. Column yan Kapag ka nag-line ka dyan, ito, naging kulay magenta na rin siya. Kasi nga, column siya. Yung layer niya. At the same time, color, by layer din yung color niya. Okay? So, yung mga yon. So, balik ko lang to dito sa 0, 0 natin. So, mag-line ako dyan and then line.
Pero ito is alam natin na wall siya. Tama? So, wall yan. Mag-line lang ako dyan, ha. So, ang ginawa kong line is dito lang sa dulo-dulo. Yan. Yan hanggang dito. Yan. Kung gusto mo naman tinatamad ka, pwede rin dyan hanggang dito. Yan, para minsanan. Okay, so sample lang natin yon. Pero, since alam naman natin na wall yan and wala pa tayong separate na layering, gawa tayo ng separate layer. Okay, so wall. Okay. And then, palitan ko to ng kulay, ito. Yan na lang. 251. Yan. Pwede nyo kahit anong kulay yan. Napakaraming kulay yun. Kayo bahala dyan. Okay. So, ito, 251. And then, wall na yan. So, ang ginagawa ko madalas dyan, yung wall na yan, yan na yung naka-open dyan. Okay? So, ito, gagawin ko lang siyang wall. Yan, gagawin ko siyang wall. Yan, dalawa. Dalawa lang muna. Wall. Hindi ko sinama to. Yan. So, wall na yung layering niya. And then, next ito, next na command ko, hindi pa pala siya wall kasi kailangan makapal siya, no? Line pa lang siya. So, ang wall natin, yan, burahin ko lang yan. Mapansin nyo to, dalawa yan. Siyempre, may thickness yung wall natin. Pag drawing natin. Pero, kung gusto nyo, ganyan lang naman, wala nang problema. Pero, mas maganda kasi kapag may thickness ka. Okay? So, ang ginagawa kong thickness dito ay, ito kasi, para parehas ng ginawa ko na thickness niya eh. Ito is 150 mm to. Yan, 150 mm sa drawing. So, pwede nyong gawing ano dyan. Gusto nyo, 200, whatever. Kayo bahala. Ito kasi, yung outer wall kasi natin is 6 inches, tama? 6 inches na hollow blocks. 6 inches is 150 mm, kaya 150 yan. Pero dito sa loob kasi is 4 inches, pero ang ginawa ko pa is 150. Okay? So, ang gagawin natin is, kumbaga, mas ayusin natin. Okay, papalitan na natin siya ng 100. Okay? So, ang gagawin na natin, may wall tayo. So, ang next na command natin ngayon ay, double check. Ang next na command natin ay, tinatawag natin na offset. Ang offset is yung parang, from the word itself, offset, kung ano yung distance from one point, or from one line. Okay, so yan. Offset tayo ng 150. Then 150. Okay, so 150 yan. Yan yung distance niya. Okay, yung distance niya 150. Okay, 150. Okay? Ngayon, mapansin niyo yung ginawa ko kasi dito kanina, 'di ba? From dito hanggang diyan. Pero pansinin niyo, wala naman na kasing wall dito eh, kasi poste na nga 'yan. Kaya nga ang ginawa ko nung una is edge to edge na. Yan, edge to edge. Yan. Ganyan na yan. And then, offset ko 150. Sa offset pala, kung ano yung last na offset distance mo, yun yung masusunod. Yan. Kung gusto nyong palitan, offset ko is 300 naman ah. Yan, 300. Yan. 300 na yan. From here to here, 300. Sakto na yan kasi 300 by 300 yung poste natin. Diba? Okay, ngayon, ito, offset ko rin to. Pansinin nyo sorry, 300. 150 rin pala yan. Offset, command ko is, ang shortcut ng offset is O. Okay, so offset 150, ganyan, and then, okay na. Pero, ito kasi, ang layering nito is wall. So, para maging wall yan, yung layering niya, ang gagawin natin is, may dalawang option. Ganyan, and then highlight wall. So, yun yung typical na ginagawa natin, pero may mas madali dyan. Yung tinatawag natin na match properties. Okay, yun yung next na command natin. Okay, so after offset, match properties tayo. Ang shortcut ng match properties, MA. So, MA space. Then, click ko to. Yung next na i-click mo is select source object. So, ano yung pagkakapihan mo? Ito yung original mo. Ito yung pagkakapihan. Yan. Click mo yan and then, click mo tong gusto mong maging kaparehas niya. Okay? So, ulitin ko. MA, ito, and then either click yan or highlight. Okay? Ulitin ko. MA, click, or highlight. Highlight natin, hindi ma-highlight yan, di ba? Kasi nga, sabi natin kanina, from left to right, kailangan mo siyang ma-highlight na buo. Pero pag right to left, hindi kailangan buo. Yan. Kaya naman, isa-isahin mo. Yan. Yan. Pero mas madali, ganyan, then, ganun. Okay? Okay, next, yun na yun. And then ito, gawa muna ako ng wall. Yung wall ko pala, hindi siya naka-center to center ha. Pansinin nyo kasi itong ginawa natin, hindi yan naka-center to center.
Kaya mapansin nyo dito sa ating perspective, wala siyang naka-offset. Ito, baka mapansin nyo meron, hindi po, wala pong offset yan. Kasi nga, ano lang yan, yung tubo downspout lang yan. Okay, so, kumbaga naka-flash. Naka-flash yung wall natin sa poste. Okay, so ito, ika-copy ko na siya. I-highlight ko yan, and then, CO, pindutin ko dyan, either dyan, dito, or saan, kahit saan gusto nyo. Then, ito. Yan. Then, dito rin sa kabila. Yan. Then, dito na rin. Okay? So, yan. Meron na tayong wall. Dito na lang ang wala. Okay? So, medyo mahaba na yung ating first session. Next na po natin yung next session natin. Okay? So, salamat po sa sa suporta. And then, kung gusto nyo pong ma-share yung ating mga sinishare din, kung gusto nyo ma-share din sa iba, share nyo lang po yung ating tutorial. Okay, so yun lang po. Maraming salamat and to God be all the glory.